balita. Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Rosalie Cos. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Oil companies posibleng magpatupad ng dagdag presyo sa langis sa darating na Martes. Electrical ignition at paninigarilyo pangunahing dahilan ng sunog ngayong taon ayon sa Bureau of Fire Protection. Mahigit 100 munisipalidad na wala pang fire truck at fire station, target na mapunan ng Bureau of Fire Protection ngayong taon. Pinsala sa agrikultura dahil sa epekto ng El Nino, umabot na sa mahigit 900 million pesos. At Philippine National Police pinag-iingat ang publiko laban sa vacation scam. Magandang balita para sa mga motorista, posibleng magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng langis ang mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Sa inisyal na pagtaya ng oil companies, maaaring bumaba ng 30 hanggang 50 sentimos kada litro ang presyo ng diesel, habang posible namang tumaas ng 50 hanggang 70 sentimos ang presyo ng kada litro ng gasolina. Ang panibagong oil price adjustment ay bunsod pa rin ng pabago-bagong galaw sa presyo sa international market. Umabot ng 14 na milyong piso ang halaga ng pinsala ng sunog sa warehouse ng Arms Corps sa Marikina City. Kilalang firearms at ammunition manufacturing company ang Arms Corps. 5 bahay at establishmento rin ang nagtamo ng damages. Yun pong sunog nangyari the other day sa Marikina, yung sa Arms Corps. Delikado po talaga na sunog kasi yung armory, may part ng armory, may mga bala nandoon. Pag nainitan kasi yan dahil may pulbura, kung saan-saan pumupunta yung bala. 4 na bumbero ang nasugatan dahil sa insidente. Ayon sa BFP, nabigyan nila ng kinakailangang tulong ang mga ito. Although may tulong kami namang naibigay doon sa mga nasugatan naming mga kasamahan. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog sa bodega ng tela sa barangay Paso de Blas, Valenzuela City kahapon. Nagsimula ang sunog alas 3:15 ng hapon at umakyat sa ikatlong alarma dakong 3:45 p.m. Natagalan sa pag-apula ng apoy ang mga bumbero bago na-ideklarang fire under control kaninang alas 7:25 ng umaga. Ayon sa Bureau of Fire Protection, naiwasan nilang maapektuhan ang mga residente na nakatira sa likurang bahagi ng bodega. Wala namang naiulat na nasaktan, subalit may isang sasakyan na nasunog. Tumaas ang naitalang insidente ng sunog sa unang 2 buwan ngayong taon. Pangunahing sanhi ng sunog ay ang electrical ignition at paninigarilyo. Samantala, target ng Bureau of Fire Protection na mapunan ngayong taon ang mahigit 100 munisipalidad na wala pa ring fire station at fire truck sa buong bansa. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Simula pa lamang ng buwan ng tag-init, subalit umabot na sa 3,044 ang naitalang sunog ng Bureau of Fire Protection sa buong bansa, simula January 1 hanggang March 1. Mas mataas ang bilang na ito ng 25.6% kumpara sa kaparehas na panahon noong 2023. Ayon sa Bureau of Fire Protection, pangunahing dahilan nito ay ang electrical ignition at paninigarilyo. Posibleng tumaas pa ang bilang ng sunog lalo na't umiiral pa rin ang El Nino sa bansa na sanhi ng mainit na panahon. Kaya panawagan ng BFP, maging responsable at magkaroon ng karampatang pag-iingat para maiwasan ang sunog. Tayo po sa community, hinihimok natin ang community na magkaroon tayo ng malasakit, magkaroon tayo ng tinatawag nating bayanihan, no? Na tayo mismo, if we see someone smoking,
at probably nasa area na matao or light materials ang palibot, magkaroon po sana tayo ng malasakit na kausapin or pagsabihan, or kung hindi man, i-report na po natin agad sa Bureau of Fire Protection. Mula sa mahigit 1,400 munisipalidad sa bansa, mayroon pang 123 na wala pang sariling fire truck at fire station. Sabi ng BFP, ito ang target nilang mapunan ngayong taon. Naglagay po ng pondo ang presidente natin na i-cover natin before the year end. So i-cover talaga natin lahat po bago matapos ang taon, magkakaroon na po ng fire station. Isa pa sa target ng Bureau of Fire Protection ang pagbili ng sariling chopper para sa pag-apula ng sunog gaya ng nangyayari ngayon sa Cordillera, kung saan nakapagtala na ng 72 forest fire. Bagamat kasama ito sa BFP Modernization Program, gayon pa man sa Phase 2 pa ito nakahanay o sa taong 2026 hanggang 2028 dahil sa kakapusan ng pondo. Sa buong Southeast Asia, tayo na lang po sa Pilipinas ang bombero na walang air asset. Sana po makabili kami itong taon na to. Yun yung panalangin namin sa Presidente. Sana naman pagbigyan kami. Samantala, sa taon ng kick-off kahapon ng Bureau of Fire Protection para sa Fire Prevention Month, ipinakilala nila ang karagdagan sa kanilang grupo. Tinawag itong FAST o First Aid Service Team. Layunin nitong makaresponde ng mabilisan sa mga vehicular accident na hindi agad mapupuntahan ng mga ambulansya. Ito po yung mga nurses natin na nakamotor para right away makaresponde, especially sa mga vehicular accidents natin. Kasi nga, as we all know, traffic ay mahirap suungin ng ambulance. Nagsagawa rin ang BFP ng Civic Parade sa Quirino Grandstand sa Maynila kahapon, kung saan ipinarada ang mga kagamitan at kakayahan ng BFP, iba't ibang LGU, rescue volunteers at non-government organization. Kasama rin sa pumarada at nakibahagi sa programa ang puwersa ng UNTV News and Rescue Team na kaagapay ng pamahalaan sa pagresponde sa mga kalamidad. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinasisilip sa Kamara ang kakayahan ng government agency sa pagpuksa ng forest fires. Kasunod ito ng pagsiklab ng sunog sa ilang kagubatan sa Benguet at maging sa Baguio City. Ito ang balita. Inihain ni Benguet Lone District Representative Eric Yap ang House Resolution No. 1603 upang hikayatin ang House Committee on Natural Resources na magsagawa ng investigasyon in aid of legislation sa kapasidad at kahandaan ng mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan sa pagtugon sa forest fires. Layo nitong maiwasan at matugunan ang mga ganitong trahedya. Gayon din upang makapagsagawa ng rehabilitasyon at reforestation sa mga apektadong lugar. Sa ulat, mahigit na sa 200 sunog sa kagubatan ang naitala sa probinsya ng Benguet kamakailan. Naranasan din ang ganitong sakuna sa Mountain Province, Abra at maging sa Baguio City. Ayon kay Congressman Yap, bagaman kinikilala ng Kongreso ang efforts ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, may pangangailangan pa ring busisiin ang kakayahan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ito ay para mapigilan ng pinsala na dulot ng mga ganitong pangyayari. Sa datos ng Bureau of Fire Protection o BFP, tumaas ang insidente ng forest at grass fires sa Cordillera Administrative Region. Rosa Licuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilang probinsya pa ang makararanas ng kaunting pag-ulan hanggang sa susunod na buwan dahil sa epekto ng El Nino. Mas mainit na temperatura rin ang mararamdaman sa bansa sa mga susunod na araw kapag natapos na ang amihan. Ayon kay Ana Lisa Solis, Assistant Weather Services Chief ng Climatology and Agrometeorology Division ng Pag-asa, makikita ang pagbaba ng mga pag-ulan sa ilang lugar sa bansa sa pagsisimula ng buwan ng Marso. Sa pagpasok ng Marso, since nandito na tayo sa March, ay inaasahan natin na yung mga areas na nasa drought condition ay madadagdagan pa itong mga lugar na ito dahil nga medyo mababa pa rin, konti pa rin ang ating ulan na matatanggap. Inaasahan ding madadagdagan pa ang bilang ng mga probinsya
na maaapektuhan ng El Nino hanggang sa katapusan ng buwan ng Abril. Dagdag pa ng Pag-asa, mababa rin ang posibilidad ng pagkakaroon ng bagyo ngayong buwan. Umabot na sa mahigit 900 milyong piso ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura sa bansa dahil sa El Nino. Batay sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC noong February 29, 2024, mahigit 14,800 hectares na ng pananim ang naapektuhan, habang mahigit 16,700 na mga magsasaka at mangingisda naman ang apektado ng El Nino. Patuloy naman ang pagsisikap ng Department of Agriculture o DA na magbigay ng tulong sa mga naapektuhan ng weather phenomenon. At para po sa ating ulat panahon, batay sa ulat ng Pag-asa, kaninang alas 4 ng umaga, walang namamataang low pressure o LPA sa loob at labas ng bansa. Patuloy ang epekto ng hanging amihan sa parteng Northern Luzon at Easterlies naman sa nalalabing bahagi ng bansa. Makararanas ng may kaulapan at mahinang pag-ulan sa bahagi ng Cagayan Valley ngayong araw, habang maulap at may kalat-kalat na pag-ulan naman ang mararanasan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Aurora. Samantalang maulap, kalat-kalat na may pag-ulan na may kasamang pagkulog naman ang maaaring maranasan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. Pinag-iingat ngayon ng Philippine National Police ang publiko laban sa nauusong vacation scam. Ang babala ng PNP ay kasunod ng dumaraming kaso ng mga nabibiktima nito. Ito ang balita ni Joanne Nano. Ngayong nagsisimula ng maramdaman ang mainit na panahon, tiyak na marami sa ating mga kababayan ang nagpaplano na ng kanilang bakasyon. Kaugnay nito, nagpaalala ang Philippine National Police sa publiko na mag-ingat laban sa vacation scam. Isa itong uri ng information and communication technology crime kung saan nagpapanggap na lehitimong establishmento ang mga scammer. Nag-aalok ang mga ito online na accommodation services sa mas murang halaga. Pero pagdating ng mga biktima sa lugar kung saan sila kumuha ng reservation, dito na nila matutuklasan na wala palang ganitong establishment. Ayon sa PNP, nakababahala ngayon ang dumaraming kaso ng mga nabibiktima ng ganitong modus. We would like to take this opportunity to warn and remind our public na mag-ingat po, especially kung ang kapalit kaagad noon is magpapadala kayo ng pera without you not knowing kung sino yung mga yon. So dun sa mga travel agencies, meron naman po, pwede po nilang alamin po yan kung sino-sino po ba yung mga authorized na travel agency na talagang may authority po para magbigay po ng mga promos with respect to, sa mga vacation and travel packages po. Payo ng PNP sa publiko, alamin kung lehitimo ang mga travel agency na kanilang nakakatransaksyon upang hindi maloko ng mga sinasabing promo ng travel packages. Base sa datos ng PNP Anti-Cybercrime Group noong 2021, mayroong 39 na mga kaso ng vacation scam ang kanilang naitala. 71 noong 2022 at mahigit 300 noong 2023. Ngayong taon, mayroon ng 35 mga kaso nito ang naidulog sa PNP. Payo ng pulisya sa ating mga kababayan, mag-ingat sa mga ganitong klase ng modus at kumuha lamang ng reservation sa mga mapagkakatiwalaang travel websites. Joanne Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasabat ng Bureau of Customs katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency ang hinihinalang marijuana o kush sa Manila International Container Port. Nagmula ang shipment sa Thailand noong February 27. Nasa 63,360 na gramo ang marijuana na nakalagay sa 5 balikbayan boxes at 2 maliliit pang box. Ayon sa PIDEA, tinatayang nagkakahalaga ito ng nasa 76 million pesos. Ayon kay BOC Commissioner Bienvenido Rubio, ito ay bunsod ng patuloy na kampanya sa pagsupil kontra iligal na droga. Pansamantalang nakalaya na ang drag queen na si Amadeus Fernando Pahente o mas kilala sa tawag na Pura Luca Vega kahapon.
Nagpiyansa ito ng 360,000 pesos dahil sa 3 counts ng paglabag sa Article 201 ng Revised Penal Code o ang immoral doctrines, obscene publications and exhibitions at indecent shows. At Section 6 ng RA 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2021. Inaresto ng Manila Police District si Pura noong Huwebes sa bisa ng arrest warrant na inilabas ng Quezon City Regional Trial Court. Batay sa reklamo ng 3 church na affiliated sa Philippines for Jesus Movement. Samantala, nauna rito ay nagpiyansa rin ng 720,000 pesos ang drag queen dahil sa 6 counts ng kapareho ring paglabag. Batay naman ito sa arrest warrant nilabas ng Pasay City Regional Trial Court matapos makitaan ng merito ang reklamo na inihain ng kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas. 4 na kasapi ng New People's Army o NPA ang napatay sa engkwentro ng Philippine Army sa bayan ng San Joaquin sa Iloilo noong Huwebes, February 29. 4 na bangkay ng mga rebelde ang nadiskubre ng 61st Infantry Battalion sa isinagawang mopping up operations matapos ang bakbakan. Kinilala ang mga nasawing NPA na sina Rina Rhea Camariosa alias Ka Kira, gayon din sina Jonathan Sanogal alias Ka Jeros, Mario Reyovoca alias Ka Mike o Ka Jaguar at Patrick Reyovoca alias Ka Kim. Ayon sa militar, ang napatay na si Rina Rhea Camariosa ay sinasabing anak ni Nahum Camariosa na kilalang leader ng NPA mula sa Southern Panay Front Committee sa Panay Island. Dapat maging alerto sa mga simpleng ubo na hindi gumagaling at madalas na pagkahingal dahil ito ay maaring humantong sa sakit na interstitial lung disease na isang uri ng rare disease o hindi pangkaraniwang sakit. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Well, interstitial lung disease, it's an uncommon disease. It's actually rare. It may progress or develop into pulmonary fibrosis, no, or yung scarring of the lungs, no. Yung scarring of the lungs, ang nangyayari dun sa interstitium, yun yung area na affected. Yung interstitium is actually the area or the tissue in between the alveoli or the air sacs and the blood vessels. So, ang nangyayari pagka in time, over time, sa mga pasyenteng may interstitial lung disease, nag-stiffen siya, no? Nag-harden yung interstitium, kumakapal siya, nagkakaroon din ng inflammation. So therefore, mahirap pumunta yung oxygen to the blood. So nagkakaroon ng shortness of breath yung mga patients. Yung inaakala mong simpleng ubo, ito na pala ay isa ng senyales ng sakit na interstitial lung disease. Maaaring simpleng sintomas lang, ngunit kung mapabayaan ay maaaring lumala at umabot na sa pagkakaroon ng peklat sa baga, kung saan ito ay nagdudulot na ng hirap sa paghinga. Well, yung mga common symptoms of interstitial lung disease is number 1, yung chronic cough, no? So usually yung cough within months to years, non-productive siya, so usually dry cough, and then nagkakaroon din ng mga progressive shortness of breath, easy fatigability, madaling mapagod, yung may generalized body weakness, and pag mga severe cases, weight loss. Hindi naman lahat ng ILDs progressive. So may mga milder forms din ng ILD. So that's usually pagka milder forms or early stages ng disease, wala pang masyadong symptoms or none to minimal symptoms pa. Pero once na may symptoms na siya like chronic cough or shortness of breath, usually may scarring na yung lungs or may tinatawag na pulmonary fibrosis na. So generally irreversible na pagkaganon. Ayon sa espesyalista, hindi dapat binabaliwala ang tumatagal at paulit-ulit na pagkakaroon ng ubo, pati na rin ang madalas at madaling pagkapagod. Kumonsulta agad sa doktor kung nakararanas ng mga ito upang maiwasan ang paglala ng nararamdaman at mauwi pa sa mas malalang karamdaman. So for mga patients with may mga chronic cough, tas may mga hingal, wag patatagalin yung ubo at yung hingal, no? Kailangan magpa-check up agad-agad, wag patagalin up to months or even kasi sometimes we catch these patients, no, 1 year na palang hinihingal or inuubo. So as early as possible magpa-check up na kayo sa doktor ninyo.
Alamin ang iba pang detalye ukol sa interstitial lung disease. Manood ang Dr. Son TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga, dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mahigit 2,000 katutubo sa sitio Gayaman, Tarlac ang natulungan sa isinagawang medical mission na hatid ng La Verdad Christian School. Bahagi ng pagdiriwang ng ika-25 anibersaryo ng pagkakatatag ng institusyon. Ito ang balita ni Leslie Widen. Bilang pasasalamat sa pagsapit ng 25th founding anniversary ng La Verdad Christian School, muling nagkaisa ang pamunuan ng institusyon na magsagawa ng isang medical mission. Ang sitio Gayaman 2 sa Tarlac ang mapalad na napili bilang recipient ng aktibidad kung saan iba't ibang libreng serbisyo publiko ang inihatid sa mahigit 2,000 kababayan nating katutubo. Kabilang narito ang mga konsultasyon para sa medical, pediatric, optical, libreng gupit, libreng reading glasses, dental check-up, feeding program at iba pa. Nagkaroon din ng libreng legal consultation kung saan ilan sa mga idinulog ng mga katutubo ang patungkol sa titulo ng lupa. Katulad po nung isa pang nagkonsulta kanina, nawala yung titulo niya. So gusto niya magkaroon uli ng panibagong titulo kasi nabagyo daw. So sabi ko dapat doon magpagawa ng affidavit of loss of title. Ibigay niya yung mga detalye, tayo na yung gagawa ng affidavit of loss para ma-issuean siya ng panibagong titulo. Nakapamili naman ng libre ang ating mga kababayang katutubo sa LVCS Free Store. Para sa Filipino teacher ng La Verdad na si Tricia Don Cario, isang kagalakan para sa kanya na maging bahagi ng gawang mabuti ng LVCS. Bilang isang empleyado ng La Verdad, napakalaking kagalakan po ito na maipakita sa bawat ngiti ng mga taong binibigyan mo yung kasayahan at yung kagalakan kahit sa maliit na bagay lamang po ng pagbibigay. Abot langit naman ang ngiti ng isa sa mga recipient na si Aling Yami Lapus dahil sa wakas, ang munting kahilingan niya na mabunutan ng ngipin ay dininig na. Dahil CDI, pasalamat ako sa Panginoon. Ay wala na sumasakit. Pasalamat ako sa Panginoon na walang bayad. Samantala, muling sinariwa ng LVCS Principal na si Dr. Luz Buminda Cruz ang naging journey ng La Verdad. Mula nang ito'y naitatag sa pagsisikap ng founding chairman nito na si Brother Eli Soriano at ni Kuya Daniel Razon na tumatayo namang bilang President Emeritus ng institusyon. Napakarami na pong napagtapos na mga estudyante sa La Verdad na ngayon ay nagsisipagtrabaho na at nakakatulong na sa kanilang mga pamilya. Ayon naman sa tumatayong administrator ng La Verdad na si Brother Resty Reyes, buong puwersang nagtutulong-tulong ang LVCS mula sa mga estudyante, magulang hanggang sa mga empleyado nito upang matagumpay na maisagawa ang medical mission sa Tarlac. May pakita po na ang kahirapan na hindi hadlang para ang bata makapagtapos, makapag-aral. So meron po tayong mga beneficiaries po dito sa La Verdad, mga estudyante from preschool, elementary, high school at ng college po ay nakapag-aaral po ng libre. Naniniwala si Kuya Daniel Razon na sa pamamagitan ng libreng paaralan na ito, mas marami pang mga kabataan ang mahuhubog ang kaisipan, hindi lamang sa academics, kundi lalong higit sa karunungang hango sa Biblia. Ang atin po namang ginagawang paglilingkod na ito sa atin pong mga kapwa-tao ay ating maipagpatuloy sa awa at tulong ng Diyos na makahubog ng mga kaisipang magpapasakop sa kaisipan ng Diyos, ng mga pusong kikilala sa katuwiran
at kabutihan ng Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng mga bagay sa ating mga buhay. Patuloy ang pagsisikap ng pangasiwaan nito na maipagpatuloy ang layunin nitong makagawa ng mabuti sa lahat, lalo na roon sa mga nangangailangan nating kababayan. Happy 25th Founding Anniversary, La Verdad Christian College. MCGI cares, MCGI shines, pag-ibig! Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lumagda sa isang kasunduan ng Department of Migrant Workers, Land Bank of the Philippines at Overseas Filipino Bank kahapon. Ito ay upang mapabilis ang proseso ng mga tseke mula sa gobyerno ng Saudi Arabia para sa hindi nabayarang sahod, benepisyo at iba pang hinaing ng mga displaced overseas Filipino workers na nawalan ng trabaho matapos mabangkarote ang kanilang pinagtatrabahuhan sa KSA noong 2015 at 2016. Ang nasabing kasunduan ay resulta ng sideline meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman sa ASEAN Leaders Summit sa Bangkok, Thailand noong nakaraang taon. Nais ni Department of Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. na pabilisin pa ang recovery ng hog industry sa bansa mula sa epekto ng African Swine Fever o ASF. Kabilang narito ang pagpapaigting ng biosecurity measures kung saan mas hihigpitan pa ang quarantine protocols at pagpapatupad ng sanitation practices sa mga hog farm upang maiwasan ang ASF outbreak. Mas paigtingin rin anya ang surveillance at monitoring efforts upang agad na ma-detect kung mayroong mga kaso ng ASF dahil naniniwala ang opisyal na susi ang early detection upang mapigilan ang pagkalat ng virus. Sa ngayon ay patuloy na nakikipag-ugnayan ng DA sa mga scientific institution at iba pang mga eksperto upang mapigilan hanggang sa tuluyang masugpo ang ASF. Muling niyanig ng 5.4 magnitude na lindol ang Caguait, Surigao del Sur kahapon ng alas 5:28 ng hapon. Nauna rito ay naramdaman ang magkasunod na 5.4 at 5.3 magnitude na lindol sa nasabing lugar noong Huwebes. Batay sa ulat na inilabas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, tectonic ang origin nito at nasa Caguait, Surigao del Sur ang sentro ng lindol na may lalim na 16 kilometers. Umabot sa intensity 4 ang naranasan sa Caguait habang nasa intensity 2 naman sa Bislig, Surigao del Sur. Wala namang naiulat na pinsala o nasaktan sa nasabing lindol. Hindi naniniwala ang isang mambabatas na makikiisa ang Senado sa pagboto sa isang Constituent Assembly para sa panukalang amyendahan ang ilang probisyon sa saligang batas na may kinalaman sa ekonomiya. Naninindigan din ito na mas kailangan ng bansa ang paglaban sa korupsyon at ease of doing business kaysa economic tsa-tsa. Ito ang balita ni JP Nunez. Duda si Senator Cynthia Villar na makikihisa ang Senado sa panukalang Constitutional Assembly o CONAS para sa pagbabago sa ilang probisyon ng 1987 Constitution na may kinalaman sa ekonomiya. Sinabi ito ng senadora sa pagdinig kahapon ng dalawang kapulungan ng Kongreso ukol sa kani-kanilang bersyon ng Economic Charter Change o CHACHA na layong amyendahan ang mga probisyon sa saligang batas na may kinalaman sa public service, edukasyon at advertising. Ayon sa kanya, hindi umano posible na boboto ang kapwa niya senador sa isang paraan na tatanggalan sila ng karapatan para magdesisyon kaugnay ng usapin sa pag-amyenda ng saligang batas. Nauna nang inihain ang resolution of both houses o RBH 7 ng Kamara na katapat ng RBH 6 ng Senado na parehong layong baguhin ang ilang probisyon ng konstitusyon. Gayunman, mariing nagsasaad ang RBH 6 ng Senate na ang House of Representatives ay boboto ng hiwalay sa resolusyon. Samantala ang RBH 7 ng Kamara ay nagpapahayag na ang botohan sa RBH 7 ay gagawin ng 3/4 ng lahat ng mga miyembro ng Kongreso. Binubuo ng Kamara at Senado ang Bicameral Congress ng bansa.
at hindi binabanggit ng husto ng saligang batas kung sila ay dapat bumoto ng sabay o hiwalay sa isang constituent assembly. Samantala, hindi rin kumbinsido si Senator Villar sa mismong isinusulong ngayong economic tsa-tsa dahil hindi naman umano ganun kaimportante ang ipinapanukala sa ilang probisyon ng saligang batas. Lagi nilang sinasabi na economic provisions, pero yung economic na provisions na sinasabi nila minor Hindi naman importante. Para sa senadora, ang gusto umano ng mga negosyante ay ang mapabilis ang mga transaksyon sa pagtatayo ng negosyo sa Pilipinas at maresolba ang problema sa korupsyon. Maaari naman anyang idaan ito sa pagpasa ng mga batas para lumago ang ekonomiya ng bansa. If we want to improve our economy, we can just legislate what we need to improve. Kasi sinasabi ng mga businessman, actually ang problema nila is yung ease of doing business at saka yung corruption. Yun lang ang bawasan, okay na tayo. Isasagawa na ng subcommittee sa Senado sa susunod na linggo ang ika-4 na pagdinig sa panukalang economic tsa-tsa na muling sesentro sa panukalang payagan ang 100% foreign ownership sa kolehiyo at iba pang higher education institutions sa bansa. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala ang mga opisyal sa Texas, USA sa posibilidad na tumindi pa ang wildfire na nananalasa sa estado ngayong weekend. Batay sa forecast, mararanasan ang mas malalakas na bugso ng hangin. Ang wildfire ang itinuturing na pinakamalaki sa kasaysayan ng Estados Unidos. 2 tao at libu-libong baka ang nasawi dahil sa sunog. Nasa 1.1 million acres naman ang apektado ng wildfire at maraming bahay na ang napinsala. As of Friday, March 1, 15% pa lang ng wildfire ang nakokontrol. Nasa 1,000 Kenyan police officers ang ipapadala sa Haiti upang tumulong sa paglaban sa tumitinding gang violence sa bansa. Noong nakalipas na taon, nag-volunteer ang Kenya na pangunahan ang isang multinational security force sa Caribbean nation. Gayunman, hinarang ang plano ng High Court noong Enero at iginiit na walang otoridad ang gobyernong magpadala ng pulis sa ibang bansa nang walang kasunduan. Subalit araw ng Biyernes, March 1, lumagda sa isang kasunduan sina Kenyan President William Ruto at Haiti's Prime Minister Ariel Henry at tinalakay ang mga susunod na hakbang upang mapabilis ang deployment ng mga pulis. Bunsod ng gang violence sa Haiti, halos 5,000 tao ang naiulat na nasawi noong 2023, doble sa bilang noong 2022. Bumalik na ng kanilang trabaho o humarap sa parusa. Ito ang direktiba ng South Korea's government sa 13 doktor na kabilang sa nag-walkout na libu-libong manggagamot dahil sa isang health system reform plan sa bansa. Ang public legal notice ang pinakahuling hakbang ng pamahalaang naninindigan laban sa walkout ng mga doktor. Kasunod ito ng pag-raid ng pulisya sa mga opisyal ng isang Doctors Association araw ng Biyernes, March 1. Sa nakalipas na linggo, nag-walk out sa trabaho ang nasa 2 bahagi ng junior doctor sa South Korea upang tutulan ang pagdadagdag ng tatanggaping medical students sa university hospitals kada taon at pagpapataas sa bilang ng mga doktor. Reklamo ng mga ito, overwork pero underpaid ang trainee at junior doctors. Nagdulot naman ng disruption at antala sa surgery sa major teaching hospitals ang strike ng mga doktor. Sa pagtatapos ng quarterfinals ng UNTV Cup Season 10, magbabalik ang triple-header game sa Nova Desi Convention Center sa Quezon City bukas. Sa first game, magtutuos ang NHA Home Masters at Senate Defenders alas 2 ng hapon. Susundan naman ito ng bakbaka ng GSIS Furies at AFP Cavaliers alas 3:30 ng hapon. Pasok na sa semifinals ang AFP habang non-bearing game na ito sa GSIS na eliminated na nga sa liga. Gayunpaman, hangad pa rin ng GSIS na tapusin ang UNTV campaign with a win.
looking at yung next game namin to win our last game in the UNTV tournament. Pagdating ng Sunday, we're gonna be giving AFP a very good fight. At sa third game, it's a knockout game sa pagitan ng DNR Warriors at Ombudsman Graftbusters. Alas 5 ng hapon, paglalabanan ng DNR at Ombudsman ang natitirang slot para sa semifinals. Mapapanood pa rin ng live ang UNTV Cup sa YouTube channel ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Sa isang pambihirang pagkakataon, nag-perform sa The Big Dome ang KDR Music House artist, kasama ang ilan sa mga tinitingalang OPM icon sa katatapos lang na Wish Day Tides. At sa mga hindi nakapanood ng concert, huwag mag-alala dahil mapapanood na ang digital live streaming nito bukas ng gabi sa official YouTube channel ng KDR Music House. Ito ang balita ni Gladys Toabi. I'll make you cry. Out ang KDR Music House artists na sina Esay at Haki sa kanilang performances sa The Big Dome. Kanilang binigyang buhay ang ilan sa mga awitin na sumasalamin sa bawat eksena ng Wish Day Tides. May konting kabaman na naig sa kanila ang saya at excitement na muling haranahin ang mga wisher at mapasalamatan ang kanilang mga taga-suporta sa pamamagitan ng musika. I feel so blessed and kinakabahan pa ako, pero it's more like in a good way. Kinakabahan ako, but I know I can do this because I have you guys supporting me. And to the people who are watching, thank you so much. It's so good in my heart to know that I'm trusted as well to do a responsibility because this responsibility that the KDR Music House gave me like a reason and a purpose. Mas naging memorable pa ang kanilang Wish Date experience dahil first time nilang makasamang mag-perform sa iisang event. Ang ilan sa mga hinahangaan nilang OPM icons, si Joey Albert at ang The Company. Kay Esay at Haki, ang pambihirang pagkakataong ito ay nagdagdag pa sa kanila ng motivation para lalo pang galingan ang kanilang pag-perform. I'm very thankful to KDR Music House and Wish 107.5 for this opportunity once again. People are still very excited to see me perform, so I feel very happy and motivated po. It's a very great platform actually for artists like us, like me, na nagsisimula pa lang, to be given that chance to perform sa ganitong klaseng event po na it's very unique po kasi. Pag binili ko ba to? Are you open to have a date with me? Parang masyadong mabilis yung galawan. Samantala, kung na-miss ninyo ang nakakakilig na eksena sa Wish Day Tides, fret not! Dahil bukas, alas 7 ng gabi ay mapapanood na ang digital live streaming nito sa official YouTube channel ng KDR Music House. Tampok dito sina Junjun Quintana, Mary Joy Apostol, Linel Navidad at Iana Suwalpong, na may kasamang harana mula sa OPM icon Joey Albert, the premier vocal group The Company, Rodessa at KDR Music House artist Esay at Haki. Sama-sama nating balikan ang isang gabi ng pinagsamang film, stage play at concert. Gladys Toabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Balikan naman natin ang malaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Mga matatandang edad 80, 85, 90 at 95 makatatanggap na ng tig 10,000 pesos cash gift sa ilalim ng Expanded Centenarian Act. Tatak Pinoy Law kasama rin sa pinirmahan ng Pangulo. The expansion of the coverage of the Centenarian Act is a homage to the Filipino trait of compassion, and in our culture, none are showered with more kind and loving care than our elderly. House Speaker Martin Romualdez iginit na economic provisions at hindi political amendments ang pakay ng panukalang charter change. Bagong posisyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa pag-amyenda ng konstitusyon, welcome sa mga kongresista. Malinaw po sa ating lahat ang misyon natin ngayon. Baguhin ang ilang economic provisions na pumipigil sa pagpapasok ng mga negosyo mula sa ibang bansa. Ito lamang ang pakay natin, ekonomiya, hindi politika. Pamahalaan ng Pilipinas wala pang natatanggap na extradition request laban sa religious leader na si Apollo Quiboloy. In the Quiboloy case, we are just awaiting. With all this talk, we had to look at the status. We are awaiting the request of the U.S. government on this matter. Umano'y paggamit ng cyanide sa Baho de Masinloc at malawakang pagkasira ng mga bahura sa West Philippine Sea, pinaiimbestigahan sa Senado. Kasi nakaka-alarma na tong 21,000 acres of coral reefs din na sinira, pero itong use of cyanide, mas mabigat po ito kasi I now consider this as environmental terrorism. Department of Justice at pamilya ni Jemboy Baltasar iaapela sa Court of Appeals ang desisyon ng RTC sa kasong murder laban sa 6 na pulis sa Navotas. Pamilya ng biktima mananatili sa Witness Protection Program. Si Police Staff Sergeant Jerry Maliban po ay napatunayan magkasala lang ito sa homicide dahil sa page 33 po ito na decision, no? Police Staff Sergeant Maliban cannot be said to have employed means, methods, or forms in the execution of the crime. In short, hindi po napatunayang pinano niya yung paraan kung paano niya gagawin ng krimen. Sobrang sakit po na nararamdaman namin ng pamilya ko dahil sa inaasahan po namin na anim po sila makukumbig. Pero kabaliktaran mo ang nangyari. Post ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa EDSA anniversary, tinanggal sa social media page. Electronic interference sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea matagal nang nararanasan ayon sa Philippine Navy. The activities of China in the West Philippine Sea has been going on for quite some time now. When it comes to interference on our electronic capabilities. 2 sospek sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon ipinasabi na ng Senado. Sige, whatever alibis they want to hintayin nila yung subpoena, and later, pag isnabin pa nila yung subpoena, hintayin nila yung warrant of arrest. So, magiging dalawa yung warrant nila. Warrant nila kung sa krimen na ginawa nila at warrant kami from Senado. Yes, sir. Yes, sir. You inform them accordingly, ha? Yes, sir. We will be informing them, sir. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinabulaanan ang umano'y assassination plot laban kay Apollo Quiboloy. Religious leader pinayuhan na dumalo sa investigasyon ng Kongreso. Walang may gusto mag-assassinate sa kanya. Bakit siya assassinate? Wala namang ano yun. Ha? What, I mean, you know, why will anyone want to do that? Interpol naglabas na ng red notice laban kay dating Congressman Arnulfo Teves Jr. Passport ng napatalsik na mambabatas, opisyal ng kinansila ng Department of Foreign Affairs. Aktibo nang hanapin, tsaka pag nag-cross ng mga borders, pumunta ng na-accost, on notice na talaga lahat na itong taong to ay hinahanap ng batas at dapat panagutin. Resolusyon na magbabawal sa mga e-trike at e-bikes na dumaan sa national roads inaprubahan na ng Metro Manila Council. Pagpapataw ng multa sa mga lalabag, posibleng ipatupad simula sa Abril. Kailangang lagyan ng
ngipin itong prohibition na ito sa pamamagitan nga nitong MMDA or MMC resolution na nagtatala ng kaukulang penalty dito sa mga sasakyan na ito, e-trikes, e-bikes. Philippine Air Force magsasagawa ng cloud seeding upang maapula ang forest fire sa Cordillera Administrative Region. Hopefully, yung cloud seeding would be able to help us address yung ating mga nangyayaring fire sa Benguet. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nanawagan sa Australia ng pagtutulungan sa pagharap sa banta sa rule of law ukol sa seguridad sa Indo-Pacific. Once again, we must come together as partners to face the common challenges confronting the region. Not one single country can do this by itself. No single force can counter them by themselves. E-bikes at e-trikes dapat na irehistro ayon sa Land Transportation Office. Mga magmamaneho nito kailangan ding magkaroon ng lisensya. Oras na ginamit sa public highways yan is our mandate under the law na kailangan registered yan. Dating tagapagsalita ng NTF-ELCAC na si Lorraine Badoy, nagsorry sa Supreme Court matapos hatulang guilty sa indirect contempt. I would like to apologize to the highest court in the land for the language, for the intemperate language and the tenor I took. I hear them, but I maintain that I never threatened anyone with harm. I am not a terrorist. The CPP, NPA, NDF is. PNP walang natanggap na report hinggil sa umano'y pagdukot sa aktivistang si Jose Marie Estelier. Wala tayong sa posisyon para sagutin yung mga report na sinasabi na mayroong dinukot na isang tao na mula hindi natin alam yung authenticity po nitong kumakalat po na CCTV footage, whether or not itong sinasabi po nila na sumuko sa AFP po ay one and the same person. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. muling aalis pabalik ng Australia upang dumalo sa ASEAN-Australia Summit. During the summit also, and on the sidelines of the summit, there will also be an opportunity for the President to meet with the Filipino community in Melbourne, as well as to promote Philippine business for the Philippine Business Forum led by our Department of Trade and Industry. Bureau of Fire Protection nakapagtala na ng halos 3,000 insidente ng sunog ngayong 2024. Bagong rescue team ipinakilala ng BFP sa kick-off ng Fire Prevention Month. Ito po yung mga nurses natin na nakamotor para right away makaresponde, especially sa mga vehicular accidents natin. Kasi nga, as we all know, traffic ay mahirap suungin ng ambulance. Kaso ng dengue sa bansa ngayong 2024, bumaba. Department of Health nagpaalala sa kahalagahan ng maayos na pag-iimbak ng tubig ngayong tag-init. For now, we are monitoring. Medyo kung magkakaroon man ng increase, maliit lang yan eh. Unless of course, hindi natin maayos yung behaviors dun sa pagtatago ng tubig, pag-iipon. Kaya very aggressive tayo dun sa messaging na yes, mag-iingat tayo sa El Nino, pero siguraduhin natin talagang matatakpan yung ating sisidlan ng tubig. Video ng daga na nakitang naglalakad sa kisame ng NAIA viral sa social media. Masamang epekto sa imahe ng bansa ng mga peste sa airport ikinababahala. At kauna-unahang libre at kumpletong medical mission na isagawa sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ng programang Manibela at Members Church of God International. Mahigit 500 drivers, konduktor at mga empleyado ng terminal na serbisyuhan. Kauna-unahan nito na ganito kalawak at kumpleto yung medical mission natin. Kung mga nakaraang paraon, simpleng medical mission lang tayo dito. Ngayon, kumpleto. Hindi lamang medical check-up para sa adult, kundi pati sa mga bata. May kasama pang dental, optical, may libreng gamot pa, at may ultrasound. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Hebreo 8:12 na nagsasabi, "Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa."
At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Rosa Licos. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang hapon.